Sa madilim na lansangan ng Maynila kung saan ang mga ilaw ng poste ay tila pagod na sa kakasinde, may mga kwento ng gabi na hindi mo gugustuhing marinig. Isang kwento ng isang babaeng hindi mo inaasahang makakasabay mo sa huling biyahe. Isang babaeng hindi dapat naroon. Ito ang kwento ng babae sa likod ng jeep. Bago ka sumakay sa biyahe ng lagim, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa Takip Silim Files. Dito ang dilim ay may sariling tinig. At ang mga kwento hindi basta-basta lang kwento. Ito ay babala. Hindi ito katang isip lang. Ilang tsuper na ang huminto sa pamamasada dahil sa takot. Ilang pasahero na ang nanindig ang balahibo sa gitna ng biyahe. Sa isang ruta mula sa Espanya hanggang Quiapo, gabi-gabi ay may sumasakay na babae. Tahimik, maputi, mahaba ang buhok. Simple ang damit, puti, blouse at palda. Walang tumitingin sa kanya ng matagal kasi raw kapag tinignan mo siya ng diretsahan, makikita mo ang wala dapat doon. Si Mang Roel, isang jeepney driver ng 15 taon, ang isa sa mga unang nagsalita tungkol sa babae. Isang gabi, pasado 12:00, pauwi na siya galing Santa Mesa. Wala nang masyadong pasahero, 2 na lang. Nang bumaba ang huling pasahero sa may Mendiola, napansin niyang may isa pa sa likod. Miss, baba na po tayo. Dulo na to. Tahimik, hindi gumagalaw. Paglingon ko, wala ng tao. Pero may basa sa upuan. Basang parang ihi o ulan. Pero hindi naman umuulan sa loob. At malamig, napakalamig. Kinabukasan, hindi na namasada si Mang Roel. Nang tanungin, nilagnat daw siya, natakot. Hanggang ngayon, hindi na raw siya pumupunta sa rutang iyon. Ayon sa mga alamat, ang babae raw ay isang estudyanteng nasagasaan. Ilang taon na ang nakakalipas. Walang nakakita, walang tumulong. Namatay siyang mag-isa sa gilid ng daan. Wala ni isang mangsaksi. Hanggang ngayon siya raw ay sumasakay sa jeep, naghahanap ng hustisya o ng kapalit. Isang pasahero naman, si Jenny, estudyante mula sa UST, ang nagbahagi ng sarili niyang karanasan. Pauwi na siya noon. Walang pasahero pero hindi siya nag-iisa. May amoy mabaho, parang nabubulok. Tumingin ako sa salamin ng jeep. Diyos ko, may nakaupo sa likod ko. Pero wala akong nararamdaman. Parang multo lang. Napalundag si Jenny sa jeep. Umiyak siya habang kumakaway ng taxi. Hindi raw niya makalimutan ang mga mata ng babae. Walang puti, itim lang, malalim, walang buhay. Hanggang ngayon tuwing gabi, lalo na sa huling biyahe, may mga tsuper na nagsasabing huwag umupo sa pinakalikod. Lalo na kung malamig ang simoy ng hangin o kung may puting babae kang kasabay na hindi mo nakitang sumakay. Baka hindi ikaw ang naghihintay na bumaba, baka siya ang naghahantay sa'yo. Pagkatapos ng gabing iyon, kumalat ang kwento. Ang mga tsuper ay nagsimulang maglagay ng bawang at krus sa kanilang rearview mirror. May mga pasaherong tumatangging umupo sa hulihan. Pero sa kabila ng lahat, may mga matitigas ang loob o di kaya'y hindi naniniwala. Isa na rito si Carlo. Si Carlo ay baguhang tsuper. Kabibili lang niya ng jeep mula sa isang matandang nagbenta ng palugi. Ayon sa matanda, may sumpayang jeep na yan, pero kung kaya mong tiisin, sa'yo na. Tumawa lang si Carlo. Hindi siya naniniwala sa multo. Takutin mo ang takot. Kung may multo man sa jeep ko, sabay kami mamamasada. Una, maayos ang lahat. 3 gabing walang aberya. Pero pagsapit ng ika-4, nagsimulang magkaroon ng problema. May amoy sa loob ng jeep na hindi matanggal. Parang luma, parang naaagnas. At tuwing hating gabi, may palaging naiwan. Isang babaeng nakaupo sa pinakahulihan. Hindi siya nagsasalita, hindi rin siya bumababa. Hanggang sa isang gabi, si Carlo ay lumingon sa rearview mirror at doon niya nakita ang babaeng walang muka. Ayon sa albularyo, hindi lang multo ang sumasakay sa jeep. Isa na itong ligaw na kaluluwa na kumapit sa sasakyang naging saksi sa kanyang kamatayan. At ang jeep na iyon ay ngayon ay minamaneho na ng iba. Isang bagong tsuper na hindi pa alam ang kasaysayan ng kanyang minamaneho. Hanggang ngayon, may mga ulat na sa tuwing mag-12 ng gabi sa kahabaan ng rekto, may babaeng umaakyat sa jeep, tahimik lang, umuupo sa hulihan. At kapag dumingon ka sa rearview mirror, baka wala kang makita o mas masahol pa. Baka makita mo ang sarili mong mukha
pero hindi ikaw ang nakatitig. Lumipas ang ilang buwan, ang kwento tungkol sa babaeng multo sa hulihan ng jeep ay tila naging alamat na lang para sa ilan. Pero sa mga tao mismong nakaranas, isa itong bangungot na paulit-ulit bumabalik. Si Mira, isang criminology student, ay gumawa ng thesis tungkol sa mga paranormal na insidente sa lungsod. Isa sa mga pinakatampok na kaso, ang jeep ng multo sa rekto. Kung totoo ang kwento, may pattern, laging hating gabi, laging hulihan ng jeep, laging babae, pero bakit siya sumasakay? Upang masagot ang tanong, sumakay si Mira sa rutang tinutukoy ng mga biktima, rekto hanggang Quiapo, eksaktong 11:59 ng gabi. Sa una, normal ang lahat, may ilang pasahero, ilaw sa kalsada, maingay ang paligid. Pero pagsapit ng alas 12, biglang humina ang tunog ng mundo. Isa-isang bumaba ang mga pasahero, hanggang silang dalawa na lang ng driver, at sa isang saglit may narinig siyang mahina pero tiyak na yabag. Paglingon ni Mira, may nakaupo na sa hulihan. Babae, mahaba ang buhok, nakaputi, nakayuko, at nang daan-daan itong tumingala. Ikaw ang nawawalang pasahero noong 2004. Ginalugad ni Mira ang mga police report. Ayon sa dokumento, may isang babaeng estudyante na pinaniniwalaang nahulog o itinulak mula sa jeep. Ang kaso ay hindi nasolusyonan. Walang nakasaksi, walang hustisya. At ngayon ang kaluluwang ito ay patuloy na bumabalik, naghahanap hindi ng saksi, kundi ng hustisya. Mula nang malaman ni Mira ang kwento, hindi na siya tinantanan ng babae. Sa salamin, sa panaginip, sa bawat jeep na sinasakyan niya, lagi siyang may nararamdaman sa likod. Laging may malamig na hangin, laging may matang nakatitig sa kanya. Ako lang ang nakakaalam ng buong kwento, pero sa tuwing sinusubukan kong isulat ito, parang may humahadlang. Hanggang isang araw, natagpuan na lang si Mira sa loob ng isang abandonadong jeep sa may lumang terminal sa Sampaloc. Nasa pinakahulihan siya, nakaupo, nakatitig, hindi na gumagalaw, at sa kanyang notebook, may isang sulat na nakasulat sa nanginginig na letra. Hindi siya multo, hindi siya alaala, hanggang walang hustisya, hindi matatapos ang biyahe. Nang madiskubre si Mira sa abandonadong jeep, maraming nagtaka. Walang buhay, pero ang mga mata niya parang may lihim na gustong ipayuhatig. Dinala siya agad sa ospital, pero wala namang physical na sakit na nakita. Ang kanyang isipan parang nalimutan ang lahat. Hanggang isang araw, nakabukas ang kanyang notebook. Hindi siya basta-basta multo. Siya ay alaala ng isang kasalanan na hindi binigyang lunas. Isang tao na nagtiis ng kawalang katarungan. Kaya siya ay bumalik upang magpaalala. Hindi siya mapayapa dahil walang nakinig noon. Sa gitna ng dilim, isang pangalan ang lumitaw mula sa kanyang pananaliksik. Si Ramon, isang jeepney driver noon na di umano'y may kinalaman sa insidente. Ayon sa mga kwento, si Ramon ang huling nakasabay ng babae bago siya nawala. May nagsasabing may alitan sila. May nagulat na pangyayari sa biyahe. Isang saglit na nagbago ng lahat. Tinawagan ni Mira ang anak ni Ramon, si June, na ngayon may sariling jeep, ngunit gaya ng ama, hindi gustong banggitin ang nakaraan. Ako, hindi ko talaga masyado nakakausap ang tatay ko tungkol dyan. Pero may sinasabi siya minsan, huwag mong balikan ang nakaraan, may mga bagay na mas mabuti nang maitago. Ngunit hindi mapigilan ni Mira ang kanyang paghahanap. Sa tulong ng ilang mga tsuper na dating kasama ni Ramon, unti-unting lumalabas ang kwento ng gabi ng trahedya. Isang gabi may pasaherong nagalit kay Ramon, isang sigaw, isang pagtulak at nagdilim ang lahat. Nawawala ang babae mula sa upuan niya. Nasagasaan daw si babae nang tumakbo palabas ng jeep nang hindi maayos ang daan. Walang nakakita, walang nakatulong. At simula noon, hindi na muling sumakay si Ramon sa rutang iyon hanggang siya ay mawalan ng malay at tuluyan na wala sa mundo ng mga buhay. Pero ang jeep, hindi pa rin nagbabago. Patuloy ang biyahe sa ilalim ng buwan. Patuloy ang pag-uwi ng babae na naghahanap ng katarungan. At sa tuwing may bagong tsuper na sasakay, ang alamat ay nagbubukas muli. May mga nagsasabi sa likod ng jeep tuwing hating gabi, naririnig daw ang mahinang iyak na parang humihingi ng tulong. At kapag ikaw ay nakasabay niya, alamin mo, hindi siya pasahero. Siya ay hatid ng kaparusahan sa mga taong may tinatago. At sa bawat liko ng paghunong ng jeep, huwag kang magtaka kung may napapansing malamig na hangin,
o di kaya isang tahimik na babae sa likod na walang mukha, dahil baka sa gabing iyon, ikaw na ang susunod. Matapos ang pagkakita kay Mira sa abandonadong jeep, lalo pang kumalat ang kwento ng babae sa likod ng jeep. Hindi na ito simpleng urban legend, isa na itong babala sa mga tsuper, pasahero at kahit sinong madalas maglakbay sa gabi. Isang gabi may nagpadala ng video sa takip silim files. Video ito mula sa dashboard camera ng isang jeep na nagmamaneho sa kahabaan ng rekto. Makikita sa video ang mga ilaw ng poste na naglalakad sa gilid ng daan. Biglang may isang babae na lumitaw sa likod ng jeep, nakaupo, nakatingin, diretso sa camera. Pero walang mukha, walang mata, ilong o bibig. Isang puting anino na parang sumisipsip ng liwanag. Habang patuloy ang biyahe, napansin ng tsuper na parang lumalamig ang hangin sa loob ng jeep. Naramdaman niya na may malamig na kamay na dumampi sa balikat niya. "Tol, may nakasabay ako sa likod. Hindi tao, hindi malapit, hindi rin mabuti." Pinilit niyang huwag tumingin sa rearview mirror, ngunit sa bawat paghinto sa mga hintuan, nadarama niyang parami ng parami ang mga puting babae na sumasakay. Ito na raw ang tinatawag na jeep ng mga kaluluwa. Isang sasakyan kung saan hindi lang iisang kaluluwa ang naglalakbay, kundi marami. Maraming tsuper ang nagsabing kung hindi mo bibigyan ng respeto ang mga kaluluwang ito, maaaring ikaw ang susunod na mawala. Maging maingat sa pag-upo sa likod ng jeep at higit sa lahat, magdasal bago sumakay. Dahil sa likod ng bawat biyahe sa dilim, maaaring may nagbabantay o naghihintay at ang babaeng iyon sa likod ng jeep ay hindi titigil hanggang sa makabit ang hustisya. Matapos kumalat ang video ng babae sa likod ng jeep, dumami ang mga nag-ulat ng kanilang mga kakaibang karanasan sa biyahe sa gabi. Minsan may mga pasaherong nagulat dahil biglang nawawala sa harap nila ang babaeng nakaupo sa likod. Isang tsuper ang nagkwento habang nagmamaneho siya sa madilim na daan. Naramdaman niyang may humahawak sa manobela niya ng malakas. Nang lumingon siya, wala naman tao sa tabi niya. Minsan naman, may mga pasaherong nakarinig ng mahina ngunit malinaw na pag-iyak na nagmula sa likod ng jeep. Ngunit paglingon nila, wala roon. Sabi ng matatanda, ang babaeng ito ay isang kaluluwang hindi makapagpahinga na naghahanap ng hustisya para sa kanyang trahedya. Kaya't sa bawat gabi, bumabalik siya sumasakay sa mga jeep, naghahanap ng makikinig sa kanyang kwento. Hanggang ngayon ang babae sa likod ng jeep ay nananatiling isang misteryo, isang babala at paalala na sa likod ng madilim na biyahe, may mga kwento na kailangang pakinggan. Matapos ang mga kwento ni Mira, si Carlo at ni Mang Roel, marami pang ibang pasahero at tsuper ang nagkaroon ng sarili nilang karanasan sa babae sa likod ng jeep. Hindi lang ito basta multo na nanggagambala. Para sa marami, isa na itong sumpang bumabalot sa mga lansangan ng Maynila tuwing gabi. Si Aling Nena, tindera sa isang maliit na kanto sa rekto, ay minsan nakasaksi ng kakaiba habang naghihintay ng jeep. "Nakita ko yung babae. Hindi siya basta-basta. Parang may aura siyang malamig na pumapasok sa katawan mo kahit hindi mo siya hinahawakan. Hindi siya gumagalaw pero pakiramdam ko nakatingin siya sa akin. Kahit nakaharap siya sa harap, parang sumusubaybay." Nang sumakay siya sa jeep, nakita ko sa salamin ng sasakyan pero nang lumingon ako, wala na siya. Isa pang tsuper si Mang Jun ay nagkwento na nakasakay siya sa jeep. Sa gabi ay naramdaman ang biglaang lamig sa loob ng sasakyan. Nag-iisang pasahero lang ako nung gabing yun. Tapos may narinig akong yabag sa likod. Nang lumingon ako sa rearview mirror, nakita ko yung babae. Pero iba siya. Parang may sugat sa mukha at unti-unting nawawala ang mga mata niya. Hindi ko matiis. Huminto ako sa kalsada at bumaba. Hindi na ako bumalik sa rutang iyon ng jeep. Ang babae sa likod ng jeep ay tila nagbabago ang anyo sa bawat kwento. Minsan walang mukha, minsan may sugat, minsan parang normal na tao na naglalaho kapag tinignan ng mabuti. Pero iisa ang mensahe, ang kanyang kaluluwa ay hindi pa mapayapa. Sa pag-usisa ni Mira, nalaman niyang may mga lumang kaso ng mga estudyanteng nawawala na huling nakita sa jeep. Isang babae na tinatawag ng ilan na luningning ay di umano'y pinagtangkang iligtas ng mga kaklase mula sa isang grupo ng mga lalaki sa jeep. Pero sa gulo, nadapa siya at nahulog palabas ng sasakyan. Walang nakakita sa pangyayari at hindi siya natagpuan. Ang alamat ng luningning ang isa sa mga dahilan kung bakit nananatiling buhay ang kwento ng babae sa likod ng jeep.
isang kaluluwang naghahanap ng katotohanan, hustisya at kapayapaan. Marami rin ang naniniwala na ang jeep mismo ay naging daluyan ng sumpa. Dahil sa madilim na pangyayari, may mga tsuper na nagsasabing kapag napasok mo ang jeep na iyon, hindi ka na makakawala hanggang sa bumigay ang kaluluwa ng babae. May isang panig ng kwento mula sa isang pasahero na nagngangalang Rico. Isang gabi habang pauwi siya mula sa trabaho, sumakay siya sa jeep at nagulat nang mapansin ang babae sa hulihan. Hindi siya natakot dahil iniisip niyang isa itong normal na tao. Pero habang dumaraan ng mga minuto, naramdaman ko ang malamig na hangin na parang sumalubong sa akin mula sa likod. Tinignan ko siya sa likod ko gamit ang refleksyon sa salamin at nakita ko ang mukha niya. Puro itim na nasiwang ang mga mata. Nawala siya ng lingunin ko ng direkta. Ayon sa mga eksperto sa paranormal, ang ganito mga kaluluwa ay tinatawag na restless spirits o mga kaluluwang hindi pa nakakatanggap ng tamang paglaya. May mga ritual na maaaring gawin upang matulungan silang makalaya, ngunit kakaunti lang ang nakakaalam kung paano ito isasagawa ng tama. Si Mang Tomas ang albularyo sa baryo ay may sarili ring kwento tungkol sa babae sa likod ng jeep. Ayon sa kanya, may iisang paraan lang para makaiwas sa kanyang pananakot. Magdala ng bawang at krus sa bulsa at huwag kalimutan magdasal bago sumakay. Dahil kung hindi, baka ikaw na ang susunod niyang sundan. Hindi ito basta multo. Isa siyang kaluluwang naligaw dahil sa hindi natapos na kasalanan. Ang jeep ay parang pook kung saan siya'y naghihintay ng katarungan. Ngunit may mga kwento rin tungkol sa mga tsuper na nagtiwala sa babae. Isang gabing malakas ang ulan, sumakay siya sa jeep. Habang papatakbo na ang sasakyan, bigla na lang yumakap ang babae sa balikat ng tsuper. Ngunit nang lingunin niya ito mula sa manobela, wala na itong mukha. Parang binigyan niya ako ng babala. Mag-ingat ka, ang sabi niya. Mula noon, hindi na ako nagpatuloy sa pamamasada sa rutang iyon. Marahil ang babae ay hindi lamang naghahanap ng hustisya para sa sarili, kundi para sa lahat ng naglalagay sa panganib sa mga lansangan ng Maynila tuwing gabi. Ang babae sa likod ng jeep ay isang babala, isang paalala sa mga pasahero, sa mga tsuper at sa lahat ang hindi dapat baliwalain ang mga sigaw ng nakaraan. Sa bawat biyahe, sa bawat gabi, ang dilim ay nagkukubli ng mga kwento. May mga nilalang na hindi natin nakikita, ngunit ramdam natin. Kaya sa susunod na sasakay ka ng jeep sa gabi, lalo na kung ikaw ay mauupo sa pinakauli, mag-ingat ka. Baka sa likod mo may nakaupo at hindi siya basta pasahero. Sa paglipas ng mga araw at buwan, unti-unting kumalat ang kwento ng babae sa likod ng jeep. Hindi lang bilang isang alamat, kundi bilang isang babala sa lahat ng naglalakbay sa mga lansangan ng lungsod. Maraming pasahero ang nakaramdam ng kanyang presensya at kahit na may takot, may respeto rin silang ibinibigay sa kanya. Ngunit ano nga ba ang tunay na dahilan ng kanyang paglalakad sa likod ng jeep? Ano ang kanyang hinahanap? At hanggang kailan siya magpapatuloy sa kanyang paglalakbay? Ayon sa mga paniniwala, siya ay isang kaluluwang naligaw, isang biktima ng karahasan na hindi pa nakakatanggap ng hustisya. Ang kanyang kaluluwa ay nananatili sa pagitan ng mundo ng mga buhay at ng mga patay, naghahanap ng kapatawaran, naghahanap ng kapanatagan. At hanggang sa maibigay ang hustisyang iyon, ang babae sa likod ng jeep ay patuloy na magiging isang anino sa dilim. Isang paalala na may mga kwento sa likod ng bawat pasahero at bawat biyahe. Para sa mga tsuper na dumadaan sa kanyang ruta, para sa mga pasaherong nakakaranas ng kakaibang lamig at pangamba, at para sa mga naniniwala sa mga di mapaliwanag na pangyayari, alalahanin natin na hindi lahat ng nilalang sa dilim ay masama. Minsan sila rin ay may kaluluwang naghahanap ng tulong. Kung nakatagpo ka man ng babae sa likod ng jeep, huwag matakot. Respeto siya. Baka siya ang huling paalala sa isang kwentong hindi natapos. At tandaan, sa bawat paglalakbay natin, may mga kwento tayong bitbit. Mga kwentong nagbibigay kulay, misteryo at minsan takot sa ating mga gabi. Maraming salamat sa pagtutok ng kwento ng ang babae sa likod ng jeep. Kung nais mong marinig pa ang iba pang mga kwento ng kababalaghan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Takip Silim Files. Dito sa bawat anino ng gabi, may mga lihim na naghihintay na madiskubre. Maging handa sa susunod nating kwento. Dahil sa Takip Silim Files, hindi lang tayo nagkikwento. Tayo ay naglalakbay sa mundo ng mga lihim at misteryo.